Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? At yun na nga, mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po harapan pong sinoplak ni Ate Eden Santos ng Net25. Yan. Ito pong si John Vic Remulla. At bago ka pa nga lang sa aking channel, mga kabayan, huwag mo nga kalimutang i-hit and like at subscribe button. O, ito na po. Hindi na po natin papakahabaan pa, no? Papasukin na po natin si Ate Eden at panoorin kung paano po niya sinoplak. Ito pong si John Vic Remulla. Ate Eden, pasok po. Eden Santos, Net25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis. Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis in English is hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Tindi po, no? Ang tindi po talaga. Ito po ni Ate Eden, mga kabayan. Kung atin niya mong alalahanin, yung group effort na po yan po yung ginamit ni John Vic Remulla noong ipinakidnap po nila si Pangulong Duterte papuntang Dahig. Meron po silang group effort na tinatawag. Ito po galing sa bibig ni Remulla. Kasama po dyan sina Bersamin, si Gatore, at yung kuya niya, si isang Remulla, si Boying, mga kabayan, at syempre yung Pangulong Bongbong Marcos. Nung pinadampot nila si Pangulong Duterte, meron pong group effort. Kaya ang bilis po, isang araw lang po, napakidnap na po nila si Pangulong Duterte. Eto po, mga kabayan, ilang buwan na pong nagtatago si Saldico. Hanggang ngayon, wala pa rin po. Kaya po natanong na po ni Ate Eden, ni Ma'am Eden, kung may group effort bang ginagawa itong gobyerno. Ano po sabi ni Mr. John Vic Remulla? Ano po sabi ni Mr. John Vic Remulla? Afternoon po. Eden Santos, Net25. Ito. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis. Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis in English is hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is a whole of government approach to get Saldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Saldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet, but I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport? Meron na. Pagkaalam ko, na-cancel na yung passport niya. Pagkaalam ko lang, ha? But you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports, eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Di ba, mga kabayan? Sino lang ang may kayang gumawa niyan sa harapan ni John Vic? Kung iba, syempre. Si Ma'am Eden po ng Net25. Walang takot. Yan po yung totoong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Net25, mga kabayan. Kalimutan nyo na po yung isa. Yung isang TV station dyan na ay nako, noon pasigaw-sigaw ng Marcos magnanakaw ngayon. Halos tahimik na po lahat ng mga newscaster. Tahimik na po lahat. Nung nanalo nga si Bongbong, di ba? May pasimangot pa itong si Mel Chanco, tapos ngayon, nung nagnanakaw na yung gobyerno, wala na. Napipi na. Di ba? Ayan yung tinatawag nating mga ulalo. Pakitang pakitang tao lang. Kung kumbaga kung naaayon na sa gusto nila, doon lang magsasalita. Pag hindi na naaayon, hindi na po magsasalita. Ganyan yung mga taong ganyan.
Di ba? Galit-galit pa kay Marcos doon. Tapos ngayon, tatahitahimik ka. Ulalo ka, ang tawag sa'yo, ulalo. Alam niyo po ba yung ulalo? Search niyo po yung meaning ng ulalo para makita niyo po anong meaning nun. O ito po, para ipaliwanag po ni Ate Eden kung bakit na po sinoblak ng derecho. Ito pong si Mr. Remulla. Ito mga bayan, panoorin natin yung paliwanag po dyan ni Ma'am Eden dyan sa kanyang panonoblak kay Mr. John Vic Remulla. Kuha man tayong report mula sa Malacanang, mula kay Eden Santos. Eden? Yes, Kuya Nelson and Kuya Jen, tila nahihirapan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang maibalik dito sa Pilipinas si dating Bicol Congressman Saldico. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isinagawang press briefing sa Malacanang kaninang hapon na hinihinalang nasa Europe si Ko, particular nasa Portugal. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Si Ko ay may warrant of arrest na inisyu ang Sandigan Bayan, kaugnay pa rin ang pagkakasangkot nito sa maanomalyang flood control project, subalit na nanatili pa rin at large. Narito ang karagdagang pahayag ni Secretary John Vic Remulla. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Saldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis pa? Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis Wala po in ba English is tayong- hunting ba yun? Ang tugis. Hunting yan, no? Sige. Po. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DALG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet, but I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel nung kanyang passport? Meron na. Pagkaalam ko, na-cancel na yung passport niya. Pagkaalam ko lang, ha? But you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports, eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Back to you, Kuya Nelson and Kuya Jen. Parang allergic sa salitang group effort din. Sa kaya naman ang galing yan, Kuya Jen. Oo nga pa. Oo nga naman. Ano naging reaction mo nung muntik na siyang madulas? Then, ikaw daw pinakamalakas tumawa, pambihira o... O hindi ako yung malakas na tumawa, si Yusek Castro yon, dinig na dinig yung tawa niya doon. Abot dito sa Net 25, mula galing sa Malacanang, yung tawa mo raw eh. Hindi, si Yusek yun, malakas ang tawa niya. Ganun ba? Hindi ako. O, di sige. O, yan yun. Yun. Dan, salamat ha. Ayun po. Yan lang ang update mula sa Malacanang, Kuya Jen. Back to you. Yan po si Eden. Ano ha? Yun naman Hindi pala. daw group effort, ha? Oo. Whole of government Whole approach. of government approach. Yan ang hindi ko maintindihan no? Pagka ginamit yung term na yan. Oo. Di, ibig sabihin kasama ang DepEd dyan. Ha? Baka kasi nag-enroll doon sa Pati Department of Health. Oo. Whole of government eh. Kasi baka magpa-check up kasi may counterpart yung DOH sa ano eh. Oo nga, O nagpa-check yung DOH sa Saldico dito. Mas maganda ikaw nalang tagapagsalita ng... I-report kasi na yan. Sabi nila, Secretary Ted, may counterpart. Health Department ng Portugal, di ba? O, meron dito, no? Yun, blood sample ni Saldico. Yan, o. Ito yun. O. MMDA, kasama din. O, mga traffic enforcement, baka makalabag sa batas traffic ko eh.